Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa NLEX kasama si Alexa? Isang gabing puno ng misteryo at di inaasahang pangyayari ang magbubukas ng pinto sa isang nakaraang hindi niya malilimutan. Sa pag-click ng keyboard sa tahimik na gabi, isang pabangong pamilyar ang magiging susi sa pagbabalik-tanaw sa isang nakakatakot na gabi. Huwag bibitaw dahil ang kwentong ito ng multo, misteryo at paghahanap ng hustisya ay tiyak na magtutulak sa inyo sa dulo ng inyong mga upuan. Sa isang tahimik na opisina sa Makati, nagtatrabaho ng overtime si Alexa. Nakakunot ang noo habang nakatutok sa kanyang computer screen. Ang ilaw ay malamlam, tanging ang pag-click ng keyboard at ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Bigla, isang pamilyar na amoy ng pabango ang sumingaw sa hangin. Tumayo si Alexa, inilibot ang kanyang mga mata sa paligid, ngunit wala siyang ibang tao na makita. Ang amoy na yon ay parang time machine. Pumalik siya sa isang gabi sa pampasaherong bus pauwi mula sa Quezon Province. Pagod at inaantok pero nagising siya nang makita ang isang lalaki sa gilid ng NLEX. Si Carlo, na may malungkot na mga mata at gusot na damit, parang nawawala sa sarili. Nang tumigil ang bus sa isang istasyon, nilapitan ni Alexa si Carlo at inalok ng tulong. Pero si Carlo, magalang na tumanggi at nagpatuloy sa paglalakad sa ilalim ng madilim na kalangitan. Ano kaya ang misteryo sa likod ng malungkot na mga mata ni Carlo? At bakit siya naglalakad mag-isa sa NLEX? Hindi mapakali si Alexa sa kanyang kama, hindi mawala sa isip niya ang mukha ni Carlo. Nagbihis siya, kinuha ang kanyang cellphone at flashlight at bumalik sa NLEX. Ang gabi ay tahimik at madilim. Tanging ang liwanag ng kanyang flashlight at ang paminsan-minsang dumadaang sasakyan ang nagsisilbing ilaw. Ang hangin ay malamig at ang tunog ng kanyang mga hakbang ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Matapos ang ilang oras ng paghahanap at pagtawag sa pangalan ni Carlo, natagpuan ni Alexa ang katawan ni Carlo na nakahandusay sa damuhan, malamig at hindi na humihinga. Ang katotohanang ang lalaking kanyang kinausap kanina ay isang multo ay nagdulot ng matinding takot at pagkabigla kay Alexa. May mga lihim ba ang dilim ng NLEX na hindi pa nabubunyag? Ano ang susunod na hakbang ni Alexa matapos ang kanyang nakakakilabot na pagtuklas? Pagtuklas sa katotohanan. Kumalat na parang wildfire ang balita tungkol sa malagim na sinapit ni Carlo. Si Alexa, na parang nakatutok sa TV at dyaryo araw-araw, ay hindi makapaniwala sa mga detalyeng unti-unting lumalabas. Kahit hindi diretsahang sinasabi kung paano natagpuan ang katawan, ang mga pahiwatig na ibinabato ng mga reporter ay sapat na para magduda si Alexa na may mas malalim pang nangyari. Sa tuwing gabi, habang nakahiga siya at nakatitig sa kisame, bumabalik sa kanyang alaala ang mga sandaling iyon kasama si Carlo. Ang mga bangungot na dulot ng mga alaala ay nagpapahirap sa kanyang pagtulog at tila ba may bumubulong sa kanyang konsensya na kailangan niyang kumilos. Hindi siya mapakali, hindi lang dahil sa takot kundi dahil sa pagnanais na mabigyan ng hustisya ang kaluluwang hindi matahimik. Habang lumilipas ang mga araw, ang paghahanap ng kasagutan ay naging personal na misyon niya. Hindi niya ito kayang palampasin. Ang tanong na ano ba talaga ang nangyari kay Carlo ay nagiging isang sumpa na sumasabay sa bawat pintig ng kanyang puso. At sa bawat pintig na iyon, isang determinasyon ang lalong tumitibay sa loob ni Alexa. Hindi niya alam na ang susunod niyang hakbang ay magdadala sa kanya sa mas malalim na bahagi ng misteryo, kung saan ang mga sabi-sabi at bulong-bulungan ay nagiging mas nakakakilabot. Kausik kamay pagkahumaling sa misteryo. Isang ordinaryong araw sa opisina, habang nagkakape, hindi inaasahang napakinggan ni Alexa ang usap-usapan ng kanyang mga katrabaho. Ang kwento ay tungkol sa multo ni Carlo na patuloy na nagpapakita sa NLEX.
lalo na sa mga gabing madilim at tahimik. Para kay Alexa, hindi ito basta-basta kwentong kutsero lang. May kakaibang tama ito sa kanya, parang puzzle pieces na unti-unting nagkakabagay-bagay sa isip niya. Habang nagpapatuloy ang kwentuhan, lalo pang nadagdagan ang kanyang interes. Ang mga simpleng chismis ay nagiging mga pahiwatig na maaring may mga taong alam ang totoong nangyari. Determinado si Alexa na hanapin ang katotohanan, kahit pa ito'y nangangahulugan na haharap siya sa mas nakakatakot na realidad. Ang kanyang pagkahumaling sa misteryo ay tila nagiging isang paglalakbay na hindi na niya kayang iwasan. At habang siya ay naglalakad pabalik sa kanyang desk, may kung anong bumulong sa kanyang isipan na ang susunod niyang hakbang ay magbubukas ng mga pintong hindi na maaaring isara pa. Ano kaya ang mga sekretong matutuklasan ni Alexa sa kanyang paghahanap ng katotohanan? Ang kanyang pagbabalik tanaw sa nakakatakot na gabi ay malapit nang magkaroon ng bagong kabanata. Sa maliit na espasyo ng kanyang apartment, napako ang tingin ni Alexa sa mga lumang larawan at mga tala na nakakalat sa kanyang lamesa. Habang hawak-hawak ang isang lumang picture na kuha mula sa kanyang field research, unti-unti niyang naalala ang mga pangyayari ng nakakatakot na gabing iyon. Ang bawat detalye ay parang piraso ng jigsaw puzzle na bumubuo sa isang malagim na larawan. Grabe, parang kahapon lang nangyari to. Bulong ni Alexa sa sarili habang pinagmamasdan ang mga tala niya. Ang takot na kanyang naramdaman habang hinahanap si Carlo sa madilim na kalsada ng NLEX ay muling bumalot sa kanyang katawan. Hindi niya mapigilang manginig habang naalala ang malamig na hangin at ang kakaibang katahimikan ng gabi na iyon. Hindi na siya makapagpapaliban pa. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinabukasan, sinimulan ni Alexa ang kanyang investigasyon. Nagtanong-tanong siya sa mga lokal, nagbasa ng mga lumang balita, at naghanap ng mga taong may alam sa mga kababalaghan sa lugar. May nabalitaan ba kayo tungkol sa mga nagpapakitang multo dito sa NLEX? Tanong niya sa isang tindero sa tabi ng kalsada. Umaasa siyang may makakapagbigay sa kanya ng mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Ano kaya ang mga kwento ng mga lokal na ito? At paano ito magbabago sa pagtingin ni Alexa sa misteryo ni Carlo? Sa kanyang paghahanap ng kasagutan, nakilala ni Alexa ang iba pang mga tao na may katulad na karanasan sa kanya. Kuya, totoo bang may nagpapakitang kaluluwa dito sa NLEX? Tanong niya sa isang driver ng bus na madalas dumaan sa lugar na yon gabi-gabi. Mate, madalas nga may mga kwento ang mga pasahero ko. Minsan daw may nakikita silang lalaking naglalakad tapos bigla na lang nawawala. Sagot ng driver na may halong pag-aalangan. Nagpatuloy si Alexa sa pakikipag-usap sa iba't ibang tao, mga nagtitinda, mga lokal na residente, at pati na rin sa mga pulis na nagroronda sa lugar. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento ng pakikipagtagpo sa hindi maipaliwanag na pangyayari sa NLEX. Ang mga kwentong ito ay nagbigay kay Alexa ng iba't ibang perspektibo sa misteryo na bumabalot sa lugar. Sa wakas, napagtanto ni Alexa na ang alaala ni Carlo ay hindi lamang isang simpleng multo na gumagala sa NLEX. Naging paalala ito sa mga motorista na mag-ingat at maging mapagmatyag sa kanilang mahabang biyahe. Naging simbolo si Carlo ng hindi matatahimik na kaluluwa na naghahanap ng katarungan at kapayapaan. Ang kanyang kwento ay nagturo kay Alexa na ang bawat tao, buhay man o patay, ay may kwentong nais iparating. Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay sa misteryo ng NLEX, ano kaya ang susunod na hakbang ni Alexa? Paano niya haharapin ang mga bagong natuklasan tungkol sa kanyang sarili at sa mundo ng mga kaluluwang hindi matahimik? Sa huli, natutunan ni Alexa na ang bawat anino sa dilim ay may kwentong gustong isambulat. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy!
Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat pagpihit mo ng doorknob papasok sa iyong kwarto, baka may kwento rin itong naisibulong. Mag-ingat at hanggang sa muli, mga ka-creepy.